Magandang araw mga bata. Welcome to my channel, Momlets. Narito ako muli upang gabayan ko kayo sa ating bagong aralin sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. 4. Bago natin simulan ang ating aralin, siguraduhin hawak na natin ang ating aklat o module 4. Ballpen, sagutang papel. Isulat ang inyong pangalan sa ating comment box o sa sagutang papel. Pangalan ng guro, pangkat, at pangalan ng paaralan. Tara na mga bata, samahan na ninyo ako sa ating bagong aralin. Ang ating pamantayan sa pagkatuto ay batay sa most essential learning competences. 4. Pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Ikawalong linggo, quarter 3, APP 4, module 4. Ngayon, dumako na tayo sa inaasahan. Sa tulong ng SLIM na ito, ikaw ay inaasahang una na isasagawa ng may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Pangalawa, nakasusunod sa wastong paraan ng paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan at pinaglutuan. Pangatlo, nasasabi kong ano ang kabutihang dulot ng may maayos at malinis na kusina. Okay mga bata, mayroon akong mga larawan na ipapakita sa inyo. Unang larawan, ano ang napapansin ninyo sa unang larawan? Okay, naghuhugas ng mga plato. Nag-iingat sila sa paghawak upang hindi mababasag ang mga ito. Pangalawang larawan ay malinis ang kanilang lababo at mayroon pang pagkain na mga sobrang pagkain na pwedeng ilagay sa refrigerator. Malinis na lababo. Kaayang-ayang tingnan ang malinis na kusina. At ito naman ang pangatlo ay nilinis niya ang kanyang pinaglutuan upang hindi madapuan ng mga ipis o daga. Okay, ngayon dumako na tayo sa ating unang pagsubok. Panoto, iguhit ang masayang mukha, sapat lang kung ang pangungusap ay nagsasabi ng wastong paraan ng pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan at malungkot na mukha kung hindi iwasto ang mali upang maging tama. Una, bago magligpit ng pinagkainan, ipunin muna ang mga tira-tirang pagkain sa mga plato. Okay, ano ang tamang sagot mga bata? Tama, masaya. Pangalawa, ang mga hindi naubos na pagkain ay dapat itago o ilagay sa refrigerator. Masaya. Tama mga bata. Pangatlo, maunang sabunin ang baso at kubyertos dahil walang nakadikit na pagkain sa mga ito. Ano ang tamang sagot mga bata? Masaya. Tama. Kailangan mauna ang mga baso at kutsara dahil walang nakadikit dito na mga sabaw or sarsa. Okay, pang-apat, maging maingat sa paghuhugas ng mga plato at baso para maiwasan mabasag
ang mga ito? Ano ang tamang sagot? Tama mga bata, masaya. Kailangan ingatan sa paghawak ang mga babasagin na mga huhugasan natin. Panglima, sabuning mabuti ang plato gamit ang espongha o dishwashing liquid. Ano ang tamang sagot? Masaya. Lahat ay masaya ang kanyang sagot. Okay, ngayon mga bata, napatunayan ko na marami na kayong alam o natutuhan o idea sa ating aralin. Ngayon, dumako na tayo sa balik tanaw. A. Panuto. Isulat ang ngalan ng bawat larawan. Okay. Bigyan ko kayo ng 1 segundo upang masagutan ang bawat pangalan ng mga larawan. Okay. Ano ang unang larawan? Tinidor, tama. Pangalawa, kutsara. Pangatlo, baso. Yes. Pangapat, plato. Panglima, servilleta. Okay, mga bata? Palakpakan natin ang ating sarili dahil ito ay lahat ay tama. 1, 2, 3, boom. Okay. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa maikling pagpapakilala sa aralin. Hindi natatapos sa pagluluto at pagdudulot ng pagkain ang gawain ng isang nanay. Kaya mahalagang alam ng mga batang katulad ninyo ang wastong pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan. Dahil sa pamagitan ng pagtulong ninyo ay mapadali ang mga gawain at mapananatiling maayos at masaya ang pagsama-sama ng pamilya. Ang module na ito ay ginagawa upang maituro ang wastong pamamaraan ng pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan. Ito ay angkop sa gawain sa batang katulad mo upang makatulong at makabawas sa gawain ng nanay. Okay, tingnan ninyo. Ito ang ating aralin. O, ito mga bata, ang aralin natin ngayong tungkol sa pagliligpit ng paghuhugas ng pinagkainan. O, teacher, kagabi po, inutusan po ako ng nanay na magligpit ng pinagkainan. Hindi pa ako sumunod dahil hindi ko po alam kung paano ito gagawin. Natatakot po ako na baka makabasag ako ng mga plato at lalong magalit si nanay sa akin. Sa susunod, Michael, ganito ang gagawin mo. Basahin na natin. A. Pagliligpit ng pinagkainan para matuto sa mesa. Pagliligpit ng pinagkainan sa mesa. Una, alisin ang tira-tirang pagkain sa bawat plato. Ayan, inaalis bago natin yan siya hugasan. Pangalawa, ilagay sa isang tray o palanggana ang mga plato. Yan. Pangatlo, isunod na ipunin ang mga kubyertos at baso. Yan, ilagay din sa palanggana upang nahuhugasan natin. Pang-apat, dalhin ang mga ito sa
kusina upang hugasan. Yan na, naghuhugas na. Ganyan ang paghuhugas at sabunan ng maayos. Kailangan din natin magamit ng espongha upang makatipid o maglagay sa palanggana na maliit ang liquid dishwashing para madali natin siyang masabon. Panglima, ang mga hindi naubos na pagkain, ilagay sa refrigerator. Di ba? Kapag may sobra sa ating pagkain sa hapagkainan, kailangan na natin ilagay sa refrigerator upang hindi siya masira. Pang-anim, yan. Punasan ang mamasa-masang basahan, ang misa, upang maalis ang mga patak ng sarsa ng ulam. Okay, kailangan natin siyang punasan. Ngayon, dito naman tayo sa paghuhugas ng mga plato. Paghuhugas ng pinagkainan at mga kagamitan sa pagluluto. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod. A. Baso o glassware, yan. B. Cubiertos o silverware, yan. Pangatlo, plato. Yan ang mga plato. Chinaware, yan. D. Sandok at siyanse. Yan ang mga sandok natin. At A. Kaldero, kaserola, kawali at iba pang ginagamit sa pagluluto. Yan. Pangalawa, sabunin ang mga ito gamit ang mga maliit na palanggana na may sabon o dishwashing liquid at espongha. Tiyaking malinis ang mga ito bago banlawan. Sundin ang pagkasunod-sunod ng talaan sa itaas pagsasabon. Pangatlo, sa pagbabanlaw, maglagay ng tubig na malinis sa isang palanggana at banlawan isa-isa ang mga kagamitan. Huwag hayaang makabukas ang gripo. Kuskusin ng palad ang mga binabanlawan upang makapa kung madulas pa ito. Siguraduhin natin na wala na siyang sabon. 4, kapag ang ulam ay masibo o mamantika, gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbanlaw ng mga pinggan at kubyertos. Pero kailangan nating maingat baka tayo ay mapaso. Okay? Panglima, banlawan ulit sa pangalawang bisis upang makasiguro na malinis na ang mga ito. Okay. Pang-anim, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig nito. Yan. Okay? Pang-pito, punasan ang mga ito upang matuyo gamit ang malinis na pamunas. Ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. 8, pagkatapos hugasan at patuyuin, iligay sa kanila-kanilang lalagyan ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan. Pang-siyam, tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy bago ilalagay. Kasangkapang ginagamit. Sa ganitong paraan, walang ipis o daga na papasok sa ating lagayan. Pang-sampo, ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha ang mga kasangkapan karaniwang ginagamit. 11, linisin ang lababo at banggirahan, gayon din ang lutuan. Tingnan niyo ang bata, nililinis niya ang kanyang lababo. Di ba? Okay, ngayon, dito na naman tayo sa ating gawain.
Panuto, isulat kung gawain pagliligpit o gawaing paghuhugas ng pinagkainan ang mga sumusunod. Una, punasan ang mesa gamit ang mamasang-basang basahan. Anong tamang sagot? Gawaing paghuhugas. Siyempre, ang ating mesa kailangan natin punasan, parang hinuhugasan natin. Okay, tamang sagot, gawaing paghuhugas. Tama, mga bata. Mahusay. Pangalawa, pagkatapos banlawan ang mga baso, kubyertos at plato ay ilagay sa dish rack upang patuluin ang tubig. Tama, mga bata. Gawaing pagliligpit. Pangatlo, kung tuyo na ang mga kasangkapan, pinaglutuan, maari nang ito itago sa kanilang lalagyan. Ano ang tamang sagot? Gawaing pagliligpit. Okay, pang-apat. Ang mga platong natanggalan na ng tira-tirang pagkain ay ilagay sa isang tray o palanggana. Ano ang tamang sagot, mga bata? Gawaing paghuhugas. Siyempre, kinakalagay na sa palanggana, dadalhin na natin yan sa lababo upang huhugasan. Panglima, huling lilinisin ang lababo at lutuan upang hindi mapamahaya ng mga ipis at daga. Gawaing paghuhugas. Tama, mga bata, kailangan natin siyang hugasan, linisin para hindi siya dadagain. Okay, mga bata, dito naman tayo sa tandaan. Sa pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan, laging isaisip ang kalinisan. Dahilang mga ito ay ginagamit natin sa pagkain at upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng maraming kagamitan sa pagluluto at sa pagkain at maiging maayos at malinis ang silid kainan. Okay, ngayon mga bata, dumako na tayo sa ating pag-alam sa mga natutuhan. Panuto, sagutin ang mga sumusunod. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Okay. Una, ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong magluto at kumain? Okay, mamaya balikan natin. Pangalawa, ano ang una mong gagawin kapag nagliligpit ka ng pinagkainan sa mesa? Pangatlo, sa paghuhugas ng mga pinagkainan, bakit dapat unahin ang mga gamit na malinis, na tulad ng baso at mga kubyertos? Pang-apat, paano ililigpit ang mga hinuhugasang pinagkainan at pinaglutuan? Kagamitan. Panglima, bakit kailangan isaisip ang kalinisan sa pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan? Okay, mga bata, bigyan ko kayo ng 1 segundo upang masagutan natin ang ating mga natutuhan. Okay, tapos na mga bata ang inyong pag-ano. Ano ang inyong sagot sa number 1? Tama ang inyong sagot, alisin ang tira-tirang pagkain. Pangalawa, ano ang una mong gagawin kapag nagliligpit ka sa pinagkainan sa mesa? Aalisin din ang tira-tirang pagkain at pag sama-samahin ang mga ito, magkapareho at ilagay sa tray. Yan mga bata ang inyong tamang sagot. Pangatlo,
Tama. Ang inyong sagot ay dahil walang nakadikit na pagkain o amoy sa mga ito. Ang inyong Sa paghuhugas, tama ang paghuhugas ng mga pagkain. Bakit dapat unahin ang baso at saka kubyertos? Dahil sila ay malinis at walang amoy na pagkain. Pang-apat, paano nililigpit ang mga hinugasang pinagkainan at pinaglutuan na kagamitan? Tama ang inyong sagot. Patuyuin muna, punasan bago ilagay sa tamang mga lagayan. Panglima, ano ang inyong sagot sa panglima? Bakit kailangan isaisip ang kalinisan at pagliligpit sa paghuhugas ng pinagkainan? Upang maiwasan makabasag ng mga ito. Tama ang inyong sagot, mga bata. Mahusay. Okay? Ngayon, alam na natin kung ano ang mga tamang sagot. Okay, dumako na tayo sa pangwakas na pagsusulit. Piliin ang litra ng angkop mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, huli kang kumain ng tanghalian at nakapagligpit na ng pinagkainan, ano ang gagawin mo? A. Liligpitin at ilalagay sa lababo. B. Liligpitin pero hindi ko huhugasan. C. Iiwanan ko sa mesa ang aking pinagkainan. D. Liligpitin at huhugasan ko ang aking pinagkainan. Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama. Letter D. Liligpitin at huhugasan ko ang aking pinagkainan dahil ako ay nahuli. Okay, pangalawa. Natabig mo ang baso at nabasag habang nagliligpit ka ng pinagkainan. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin? A. Sisipain ko patago sa ilalim ng mesa. B. Tatawagin ko si nanay para utusan siya na ang magliligpit. C. Maingat kong pupulutin ang mga bubog at itapon sa basurahan. D. Patay malisya ako at dadalhin ko ang pagliligpit ng pinagkainan. Dadalian ko ang pagliligpit ng pinagkainan. Ano ang tamang sagot, mga bata? Letter C. Tama kayo, mga bata. Maingat kong pupulutin ang mga bubog at itapon sa basura. Pangatlo, nakita mo na may patak ng sarsa ng ulam sa mesa pagkatapos mong magligpit ng pinagkainan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Bubuhusan ko ng tubig ang mesa. B. Magmamadaling aalis at makikipaglaro sa kapitbahay. C. Tatakpan ng plato ang patak ng sarsa upang hindi makita. D. Kukuha ng mamasang-masang basahan at pupunasan ito hanggang matanggal. Tama, ang ating sagot ay letter D. Kukuha ng mamasang-masang basahan at pupunasan ito hanggang na matanggal. Pang-apat, kung may sibo ang pagkain at nadikit sa mga plato, ano ang mabuti mong gawin upang maalis ang sibo? A. Gagamit ako ng Clorox. B. Lalagyan ko ng maraming sabon ang espongha. C. Buhusan ng mainit na tubig sa tulong ng nakakatanda.
D. Itigil ko na lang ang paghuhugas dahil hindi ko maalis ang sibo? Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama, letter C. Hugasan ng mainit na tubig sa tulong ng nakakatanda. Kung hindi natin kaya kasi nakakapaso yung mainit na tubig. Panglima, upang masigurong malinis na ang mga kagamitan na hinuhugasan, ilang bisis mo ito dapat banlawan? Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama. Letter B. Ang tamang sagot. Kailangan 2 banlaw para sigurado na wala na siyang amoy. Okay. Palakpakan, mga bata, sa ating mga tamang sagot. 1, 2, 3, boom. Okay, mahusay, mga bata. Binabati ko kayo sa lahat ng ating natutuhan ngayong araw. Naway ang ating natutuhan ay laging tandaan at lalo nating pagyamanin. Ang may mga katanungan, i-type lang sa ating comment box at huwag ninyong kalimutan pindutin ang subscribe yung hindi pa nakapag-subscribe para updated tayo sa lahat nating video. Maraming salamat at keep safe. Bye. Thank you.